Carmina's POV. Teka lang, maliligo ka din? Wala sa sariling tanong ko kay Peter. Kaagad kong naramdaman ang pagpulupot ng baraso nito sa katawan ko. Pareho kami nakaupo dito sa bathtub na puno ng bulat na kakandong ako sa kanya. Parang gustong manginig ang katawan ko nang maramdaman ko ang isang matigas na bagay na tumutusok sa puwatan ko. Alam kong kay Peter yun, kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam na matinding pag-iinit ng aking katawan kahit na pareho kaming nakalubog ngayon sa bathtub. Nope. Papaliguan kita. Sagot nito kasabay ng pagdampi ng labi nito sa punong tenga ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sariling laway. Papaliguan niya daw ako? Pero bakit parang ibang gusto niyang mangyari? Bakit ibang pinapahiwatig ng mga haplos niya? Hindi ako nakaimik na maramdaman kong muling paghaplos ng palad nito sa dalawa kong bundok. Parang minamasahin niya ako sa parteng iyon. Kasabay ng pagkagat-kagat niya sa punong tenga na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang init sa katawan. Peter, akala ko ba maliligo lang? Hindi ko maiwasang sambit. Wala akong nakuhang sagot sa kanya bagkos. Pinasandal niya ako sa kanyang dibdib at mabilis na hinuli ang labi ko. Mapusok ako nitong hinalikan. Hindi ko na nga namalayan pang pagbabago ng pwesto namin. Magkaharap na kami ngayon habang patuloy na magkalapat ang aming labi. Carmina baby, nakakagigil ka. Bulong pa nito. Teka lang, akala ko ba maliligo tayo? Hindi ko maiwasang bulong sa kanya. Sobrang nagiinit na din kasi talagang katawan ko ngayon. Gusto ko nang tapusin ang paliligo namin para muli kami makabalik ng kama. Okay, leave it to me. Ako magpapaligo sa'yo. Pausang boses na sagot nito. Dahan-dahan akong inangat sa bathtub at tinapat sa shower. Hinayaan ko na lang siya na umpisahan niyang shampoohin ang buhok ko at sabunin ang buo kong katawan. Sa bawat hagod ng kamay niya sa katawan ko, habang sinasabon niya ako hindi ko maiwasang makaramdam ng iba yung init sa buo kong pagkatao. Maliligo ka din ba? Bakit ayaw pang hubarin ang mga saplot mo? Tanong ko sa kanya at ako na mismo humawak sa laylay ng kanyang t-shirt habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata nito. Isang matamis na ngiti ang naging hudyat niya para itaas kong kanyang t-shirt para tuluyang mahubad. Kaagad kong kinuha ang sabon sa kanyang kamay at tinihagod ko yun sa kanyang dibdib. Para itong naistatwang hindi makakilos. Ikaw ang magpapaligo sa akin, kaya mo ba? Tanong nito. Isang tipid ng ngiting naging sagot ko sa kanya at nag-concentrate sa pagsabon sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang tiyan. Oh God, more baby. Ang galing mong humagod. Bulong pa nito't habang hinahaplos ang pisngi ko. Initian ko lang ito hanggang sa dumakong kamay ko sa garter ng kanyang shorts. I got it. Ako na maghuhubad niyan. Wika nito, kaagad akong umiling. Ako nga magpapaligo sa'yo, diba? Kaya hayaan mo na ako. Kunwaring nainis kong sagot. I love you. Say you love me too, baby. Say it. Pautos na wika nito habang habol ang hininga na nakatitig sa akin. Kaagad akong umitit kinintalan to ng halik sa ilong bago ko to sinagot. I love you too, Peter. Simula ngayong araw na to, akin lang to ha? Sagot ko na may halong landi ang boses. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob para sabihin yon. Pero makasarili ako. Kung anong para sa akin, akin lang talaga promise. Hindi na ako titingin sa iba. Sagot nito na siyang nagpangiti sa akin kasabay ng pag-upo ko sa harap niya. Say baby. Malambing na wika ni Peter sa akin habang nakasandal ako sa headboard ng kama. Sinusubuan niya ako ngayon dahil pakaramdam ko na ubos ang buo kong lakas dahil sa nangyari sa amin kanina. Masakit ang buo kong katawan at lalong sumama ang pakiramdam ko. Otomatiko naman akong napanganga. Kailangan ko talagang kumain ngayon para manumbalik kahit konti lang ang lakas ko. Hindi ko na binigyang pansin ng rules dito sa mansyon na bawal kumain sa loob ng kwarto. Hindi ko pa nga alam kung paano nakapuslit na pagkain ng Peter na to mula sa kusina. Kanina niya pa ito dala-dala bago niya ako dinala sa banyo para maligo lang sana pero nauwi naman sa mainit na sandali. Paulit-ulit niya akong inangkin sa loob ng banyo. Wala itong kapaguran at ako na nga lang ang sumuko. Halos 2 oras yata kaming manatili sa banyo. Napakahalimaw pagdating sa sex nitong asawa ko. Ako na ngang naunang sumuko dahil sobrang hapdi na talaga at nanginginig ng tuhod ko. Pero siya parang hindi malang napagod. Parang ang lalo itong lumakas.
Katulad na lang ngayon, talagang asikasong-asikaso ako ngayon at sinusubuan pa. Isa pang inaalala ko ngayon na yung hindi ako makatayo ng maayos. Talagang pati balakang ko napuruhan yata. Ni ayaw ko nga makikilos dahil sumasakit talaga. Hindi naman pwedeng ganito ako lalo na't nandito kami sa mansyon. Nakakahiya sa lahat na nakatira dito. Kapag malaman nilang hindi ako halos makatayo, pagkatapos naming mag-sex ni Peter. Teka lang, gusto ko na sanang umuwi sa bahay. Mahinang wika ko kay Peter pagkatapos kong lunukin lahat ng sinubo niyang pagkain. Nakangiti akong tinitigan nito. Well, uuwi tayo. Kung anong gusto mo, baby ko. Susundin ko. Teka, kaya mo bang bumiyahe? Malambing na tanong naman ito. Kaagad naman akong tumango. Siyempre, kakayanin ko talaga. Baka magtaka sila grandma na hapon na hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto. Oo naman, kaya ko. Sagot ko sabay iwas ng tingin dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na naipagkaloob ko na ang sarili ko sa kanya. Hindi lang isang beses ko hindi makailang ulit pa. Kinain ko din ang pangako ko sarili ko na hindi na ako mahuhulog sa kanya. Heist, magtitiwala na lang talaga ako ngayon sa instinct ko. Panghahawakan ko na lang ang pangako niya na hindi na siya titingin sa ibang babae. Good, much better kung nasa bahay ka natin, baby. Yan naman talagang gusto ko kaya sinusundan kita dito eh. Magandang bonus na lang talaga dahil sa wakas natupad din ang matagal ko ng inaasam. Nakangiti nitong sagot sabay kindat sa akin. Tulala na naman ako na napatitig dito. Kung hindi pa ako nito pinunasan sa bibig gamit ang tissue baka kung saan na naman ako dadalhin. Nang imagination ko, pwede na tayo umuwi ngayon pagkatapos mong kumain kung gusto mo. Mahirap maabutan ng rush hour sa daan. Mahirap sumuong sa traffic. Nakangiti nitong wika sa akin na kaagad ko namang sinang-ayunan. Teka lang, hindi ba ako hinahanap nila grandma kaninang umaga? Maya-may tanong ko sa kanya, kaagad naman tong umiling. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Nasa Frida Velasco Beach Resort sila ngayon. Mga 3 araw daw silang mananatili doon. Imporma nito sa akin na kaagad ko namang kinatuwa. Ibig lang sabihin nito, ligtas ako mamayang paglabas ko ng kwarto. Ayaw ko makita ni grandma na iika-ika ako sa paglakad. Nakakahiya. Yan kasi talagang kanina pang nasa isang sa mga gumugulo sa isipan ko. Talaga? Kung ganun uuwi na tayo. Sagot ko sa kanya at nagmamadaling bumaba ng kama pero kagad din natigilan. Nang maramdaman kong pagkirot ng pagkababae ko. Hindi ko maiwasang mapangiwi dahil sa hapdi. Feeling ko talaga magang-magayon eh. Napuruhan ba naman ng dambuhalang anaconda ni Peter? Feeling ko talaga 1 linggo ko itong ihihiga sa kama. Ibig lang sabihin nito, 1 linggo din akong absent sa school? Bakit naman kasi ganito? Sarap na sarap ako habang ginagawa namin ang bagay na yon. At pagkatapos, saka naman ako nakaramdam ng iba yung sakit. Kainis talaga. Kailangan ko na talaga sigurong uminom ng anti-inflammatory na gamot para mawala kagad ang pamamaga ng pagkababae ko. Hey, dahan-dahan lang. Alam mo naman na hindi pa maayos ang kondisyon mo eh. Malambing naman itong pagpigil sa akin. Muli akong inalalayan nitong makabalik sa dating pwesto. Seryoso ko naman tong tinitigan. Kailangan na nating makaalis. Sagot ko naman sa kanya. Seryoso ko pa itong tinitigan sa kanyang mga mata. Puno ang pagtataka sa mukha nito habang nakatitig din sa akin. Why? I mean, anong reason? Bakit ka nagmamadali ha, baby? Nagtataka naman itong tanong na may lakip na paglalambing sa tono ng boses nito. Naiinis naman ako na pahalukip-kip. Bakit ba ang dami mo pang tanong? Basta umuwi na tayo. Ayaw ko makita nila grandma sa ganitong kondisyon. Sagot ko naman sabay iwas ng tingin sa kanya. Umamin din ako sa reason ko. Sa bagay walang dahilan para maglihim ako sa kanya dahil kasalanan naman niya kung bakit halos malumpo ako ngayon. Kaagad kong narinig ang mahina nitong pagtawa. Lalo tuloy ako napasimangot. I got it. Okay, fine. Don't worry. Liligpitin ko lang mga kalat natin tapos uuwi na tayo. Sagot nito. Okay, doon ako sa sofa. Ikaw nang bahala magligpit. Dapat malinis na malinis ha. Tanggalin mo din tong bedsheet dahil may bahid ng dugo o. Iuuwi natin. Sagot ko naman sa kanya takmang bababa ulit ng kama nang maagap niya akong pinigilan. Bagos kaagad ako nitong binuhat at inupo sa sofa. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa matinding pagkagulat.
Ramdam na ramdam ko talagang pag-aalaga niya sa akin. Parang normal na lang sa kanya na buhat-buhatin ako. Ngayon ko lang napatunayan na sarap niya pala talagang magmahal. Ramdam kong pag-iingat niya sa akin. Dito ka na lang muna baby, aayusin ko lang ang kalat natin tapos uuwi na kagad tayo. Nakangiti pa nitong wika sa akin at mabilisan akong kinintala ng halik sa labi. Tanging-tango na lang din ang naging sagot ko sa kanya. Umaapaw na naman kasang ligaya at pag-ibig sa puso ko. Pagkatapos magligpit ni Peter dito sa loob ng kwarto at ayusin ang mga dapat ayusin, nagpasya kami umuwi na. Wala daw sa paligid ang halos lahat ng miyembro ng pamilya at tanging si Vanessa lang daw ang naiwan dito sa mansyon. Pabor sa akin yon dahil ayaw ko makita nila ako sa ganitong kondisyon. Sigurado ka ba na kaya mo maglakad baby? Bubuhatin na lang kaya kita. Muling wika sa akin ni Peter habang nakasilip ako dito sa pintuan ng kwarto. Sinisigurado ko talaga na walang tao. Ayaw ko may makakita sa hirap ng paglalakad na pinagdadaanan ko ngayon. Ilang ulit nang sinabi ni Peter sa akin na bubuhatin niya na lang daw ako. Pero mariin kong tinanggihan. Kahit na masakit pa rin, kakayanin kong maglakad. Kaya ko nga, bakit bang kulit mo? Nairita ko pang sagot sa kanya. Bit-bit itong bag ko at isang plastic bag na laman ng bedsheet na may bahid ng dugo. Ayaw ko talagang iwan yun dito. Gusto kong ako maglalaba nun. Okay, sabi mo eh. Alam mo naman kahit na anong gusto mo susundin ko. Sagot naman ito na niluwagan ng pagkakabukas ng pintuan. Nagpatiunan na itong humakbang palabas kaya kagad na ako napasunod dito. Sa bawat paghakbang ko, hindi ko mapigilang mapangiwi. Kailangan ko na siguro magpatingin sa doktor. Mukhang hindi lang pamamaga ang natamo ko. Parang may sugat na din eh. Mas pahirapan pa talagang paghakbang sa hagdan. Nakakailang hakbang pa lang ako at parang gusto ko nang sumuko. Heist, promise, hindi na muna ako uulit. Hindi muna ako magpapagala ulit sa Peter na to. Baka sa susunod mapuruhan na ako at hindi na ako makabangon. Are you okay? Sabi ko naman sa'yo, bubuhatin na kita eh. Nag-aalalang wika nito. Kanina pa pala to nakatitig sa akin nang hindi ko man lang napapansin. Ayos lang ako, don't worry. Sagot ko't pilit na ngumiti. Iiling-iling naman ito at inpit pa akong napatili ng bigla ko nitong hawakan sa bewang at kinarga. Princess style ang ginawa nitong pagbuhat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na muling mapatitig sa seryoso nitong muka. Hindi siguro to natuwa sa pagpapakipot ko gayong kapansin-pansin naman na nahihirapan ako. Pwede mo naman sabihin sa akin kung hindi mo kaya eh. Dediretso muna tayo ng ospital bago tayo umuwi. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan. Wika nito't nag-umpisa ng humakbang. Kaagad naman akong napakapit sa laeg nito. Mahirap na, baka mahulog ako eh. Ayaw ko nang dagdagan pang sakit ng katawan ko. Kailangan pa ba yun? I mean, hindi na siguro kailangan. Kaya ko na sarili ko. Sagot ko sa kanya pero kaagad tong umiling. Huminto ito sa paghakbang na tuluyan na kaming nakababa ng hagdan. Seryoso ako nitong tinitigan sa mga mata. Hindi porket nag-promise ako sa'yo kanina na susundin ko lahat ng gusto mo. Hindi na ako pwedeng mag-decide kung anong mas makakabuti sa'yo. Kasalanan ko kung bakit ka nahihirapan ngayon. Kaya hayaan mo na munang ako magdesisyon kung anong mas makakabuti sa'yo. Seryoso naman itong sagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Nakakalunod ang mga titig na pinapakawalan niya sa akin. Medyo nakakatakot pala itong maging seryoso. Pero hindi eh, dadalhin niya ako sa ospital. So ibig lang sabihin nito makikita ng ibang taong kondisyon ng kabebe ko. Gosh, nakakahiya. Pero pahinga lang sigurong kailangan ko at magiging maayos din ako. Sige na please, uwi na tayo, sagot ko sa kanya. Nilakipan ko pa ng lambing ang boses ko na kauna-unahan kong ginawa sa kanya. Pilit din ako nagpaskil ng matamis na ngiti sa labi ko para mas kapani-paniwala. Heist, still no. Ang gusto ko masusunod ngayong araw. Sagot nito at nagumpisang humakbang. Kaagad naman ako napasimangot habang nakakapit ng mariin sa leeg nito. Palabas na kami ng mansyon na marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran namin. Kaagad namang pumihit paharap si Peter dito at parang gusto kong mahimatay sa hiya na sumalubong sa paningin ko si Vanessa. Haplos-haplos nito ang kanyang medyo may kalakihan ng tiyan at nagtatakang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Wow, ang sweet nyo naman, kaagad na wika nito.
Siguro sobrang sweet nga namin tignan dahil karga-karga ako ni Peter. Hello, kamusta ka na? Bulalas ko naman. Gusto ko mapagtakpan ang nararamdaman kong hiya ngayon, pero hindi ko alam kung paano. Ang daya mo ha? Kagabi ka pa pala nandito pero hindi ka man lang nagpakita sa akin. Sagot nito na baka sa boses ang pagtatampo. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Peter. Seriously, wala ba talaga siyang balak na ibaba ako? Pasensya na Vanessa, nagtatampo kasi sa akin eh. Kaya walang balak na makihalubilo sa iba. Sagot naman ni Peter. Buti na lang at mukhang valid ang sagot niya. Hindi na ako mahihirapan pa na mag-isip ng palusot. Okay. Kanina ko pa sana kayo gustong katukin eh. Hindi kayo lumalabas kaninang lunchtime. Lumamig tuloy yung mga pagkaing ipinahanda ko para sa inyo. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Vanessa. Kahit ang laki na ng tiyan nito pero hindi man lang nabawasan ang angkin nitong kagandahan. Tingin ko nga mas lalo pa tong gumanda eh. Sobrang ganda ng shape ng mukha nito, dagdagan pa ng napaka-inosenteng tingnan ng mga mata nito. Kaya siguro halos mabaliw-baliw sa kanya si Uncle Clarence. Mapapasana all na lang talaga ako. Paano kaya kung ako yung nabuntis? Ano kayang itsura ko? Hindi malabong mabuntis kagad ako. Ilang beses akong pinaputukan sa loob na Peter na to. Sa sobrang dami ng katas na binaon niya sa bahay bata ko, tsak na hindi aabutin ng taon, mabubuntis talaga ako nito. Wala pa naman kami parehong kaprote-proteksyon. Uuwi na ba kayo? Hintayin niyo na si Clarence. Dito na kayo kumain ng dinner. Nakangiti nitong pagyayaya sa amin. Sinanyasan ko si Peter na ibaba niya na muna ako, pero patay mali siya lang to. Bago siya na sumagot kay Vanessa. Gusto sana namin, kaya lang dadalhin ko pa sa doktor si Carmina. Sagot nito na kagad na pinalaki ng aking mga mata. Gusto niya ba akong i-booking kay Vanessa? Gosh? Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ni Nika sabay titig sa akin. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago nainis na tinitigan si Peter na noon ay alam ko nagpipigil na matawa. Parang naglilihi na din eh. Matindi kong maglambing na hindi niya naman ginagawa dati sa akin. Sagot naman ito na lalong kinangiti naman ni Vanessa. Piste, naglilihi ka agad kanina lang kami nagtsuktsakan. Grabe ang palusot ng ulupong na to. Halatang hindi pinag-iisipan. Talaga? Ibig niyong sabihin malapit na din kayo magka-baby? Ngiting-ngiting sagot naman ni Vanessa. Halatang na-excite ito sa kasinungalingan ni Manny. Inimas-imas pa nitong kanyang malaking tiyan. Kaagad ko namang naramdaman ang pagtango ni Peter. Yup. Pareho na nga kami excited, kaya gustuhin man namin magstay, hindi talaga pwede eh. Dadaan pa kasi kami ng hospital. Sagot ni Peter, na kaagad namang kinatango ni Vanessa. Wala akong choice kung hindi sakyan ng kalokohan nito kung gusto ko makaalis kaagad ng mansyon. Okay, sige, wala nang dahilan para pigilan ko kayo. Mag-ingat kayo ha. Congratulations in advance sa inyong dalawa. Nakangiti namang sagot ni Vanessa. Para naman ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Ingat kayo! Nakangiting kaway pa ni Vanessa sa amin habang palabas ang kotse na sinasakyan namin sa gate ng Mansyon Velasco. Hindi talaga ito pumayag na hindi kami ihatid sa labas. Mabuti na lang hindi na din to nagtanong pa kung bakit buhat-buhat ako ni Peter. Baka hindi ko na talaga alam kung anong isasagot sa kanya. Uwi na tayo, baling ko kay Peter nang nasa kahabaan na kami ng highway. Tutok ang mga mata nito sa kalsada habang ang kanyang kamay ay palipat-lipat ang paghawak sa kamay-ikot sa brake ng sasakyan. Ewan ko ba sa taong ito, akala mo naman tatakbuhan ko umasta. Kung hindi lang ito nagdadrive, baka hindi na talaga nito pakakawala ng aking kamay. Sa ospital na muna tayo, hindi maayos ang kalagayan mo kaya kailangan mo na atensyon ng medical. Sagot naman ito sa akin, hindi ko maiwasang mapasimangot. Hindi niya pa rin pala nakakalimutan ang tungkol sa pagpapahospital na yan. Ayaw ko sanang pumayag. Nakakahiya na may makakakita ng ibang tao sa kalagayan ng kabebe ko. Pero ano nga bang magagawa ko? Talagang porsigido siya eh. Hindi ko talaga ito mapipigilan sa gusto niya. Sa bagay, baka masyado lang siyang nag-aalala sa kalagayan ko. Sa bahay na lang kasi, konting pahinga lang at magiging maayos din ang kalagayan ko. Sagot ko naman. Sinulya pa lang ako nito at muling tinuon ang kanyang atensyon sa kalsada. Naiinis naman ako na pabuntong hininga, lalo na nang mapansin ko na ibang daan ang tinatahak namin. Hindi itong daan pa uwi ng bahay namin.
Don't worry, babaeng doktor din ang titingin sa'yo. Hindi ka dapat mahiya dahil kailangan talaga matingnan yan at maresetahan ka ng gamot. Hindi ako mapalagay kapag nakikita ka sa ganyang sitwasyon. Ako mas nahihirapan eh. Sagot naman ito, hindi ko naman maiwasang mapangiti. Hay, siguro may pampaamo yung pinakain niya sa akin kanina. Ang bilis kasing magbago ng mood ko eh. Hay, ganito talaga siguro ang in love. Napapangiti ka agad sa simpleng salita lang mula sa minamahal. Isa pa talagang nag-aalala pala siya sa akin. Sige na nga, itatago ko na lang muna yung hiya ko. Sanay naman na siguro ng doktor na makakita ng namamagang kabibe. Mas okay nga yun para naman maibsan tong sakit na nararamdaman ko. Pagkarating namin sa ospital ay kaagad naman akong inasikaso ng doktor. Tiningnan ng dapat tingnan sa akin kahit nahiyang-hiya ako. Hindi naman umaalis sa tabi ko si Peter na siyang labis kong pinagpapasalamat. Malaking tulong sa akin ang presensya niya. Pampalakas loob. Yun nga lang parang bad news sa kanyang sinabi ng doktor. Masyado daw namamagang kabebe ko at bawal daw munang sex hanggat hindi maghilom ang sugat. Siguro mga 1 month daw. Halos matawa nga ako sa itsura niya kanina pagkatapos makausap ang doktor. Halatang hindi niya matanggap ang sinabi ng doktor. Well, sorry na lang siya. Masyado niya akong pinuruhan kaya magtiis siya. Sandali kami nanatili sa ospital. May nilagay lang na parang cream ang doktor sa kabebe ko at may pinainom na gamot at pagkalipas lang ng halos 1 oras, bumuti-buti ng pakiramdam ko. Malaking tulong sa akin yon. Kaya naman hindi niya na dapat pa akong buhatin ng payagan na kami ng doktor na umuwi na. May mga niresetang gamot kaya naman balak naming dumaan sa butika. Nang mapansin kong babae naglalakad pa sa lubong sa amin. Nagulat pa ako habang tinititigan to. Hindi ako maaaring magkamali. Si Julian yun habang parang wala sa sarili na naglalakad pa sa lubong sa amin. Ano kayang ginagawa niya dito sa ospital? Magpapacheck up din ba siya? Kaagad ko naman tinawag ang pangalan nito nang mapatapat sa amin ni Peter. Julian, sambit ko, natigilan ito't blangkong mukhang tumitig sa akin. Halos hindi ko tumakilala. Sa itsura nito halatang pagiging problemado. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na halatang kulang sa tulog. Anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Demetrio? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan to umiling, kaagad kong na-sense na may problema to kaya kaagad kong binalingan si Peter. Pwede bang ikaw na lang munang bumili ng mga gamot na nireseta ng doktor? Magkita na lang tayo sa kotse. Sasamahan ko lang si Julian. Nakikiusap na wika ko kay Peter. Halata sa mukha nitong pagtutol pero wala itong choice kung hindi ang tumango. Binuksan itong bag ko na hawak niya pa rin at kinuha ang aking cellphone na tinabot sa akin. Tawagan mo ko kapag may problema. Wika pa nito sa akin at tinalikan ako sa noo. Nakangiti naman akong tumango sa kanya. Aasikasuhin ko lang saglit si Julian. Hindi niya pala kasama si Demetrio kaya ako na lang munang bahala sa kanya. Sagot ko, kagad naman tumangot iniwan na kaming dalawa ni Julian. So sinong doktor mo? Magpapacheck up ka din ba? Sasamahan na kita para makapag-usap pa tayo. Nakangiti kong wika sa kanya. Nagulat pa ako nang mapansin ko na may ilang butil na ng luha na nalaglag sa pisngi nito. Kagad ko tong hinawakan sa kamay. May problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala kong tanong. Kaagad ko tong hinila malapit sa medyo kubling lugar. Sa lugar kung saan bihira lang ang may dumadaan na tao. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako, Carmina. Sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Demetrio? Bakit ka hinahayaang mag-isang pumunta dito sa ospital? Sabihin mo sa akin, kailan ka pa nagkakaganito? Tanong ko. Kaagad naman ito nagpunos ng luha sa kanyang mga mata at puno ng lungkot na tumitig sa akin. Gusto ko na makipag-divorce kay Demetrio. Hindi ko na kaya. Sagot nito na lalo kong kinagulat. Matagal kami hindi nagkita ni Julian at wala talaga akong balita sa sitwasyon ng pagsasama nila ni Demetrio. Bago ako ikasal, hindi na ito umattend sa family day sa mansyon dahil muli itong nabuntis. Wala sa sariling napatitig ako sa tiyan nito at hindi ko maiwasan na magduda. Nanganak na ba si Julian? Isinilang niya na ba ang pangalawang anak nila ni Demetrio? Pero bakit walang umbok sa tiyan niya? Ang naalala ko halos sabay lang silang dalawa ni Vanessa na nagbuntis. Nakunan ba siya kaya ganitong itsura niya ngayon? Ano na nga kaya nangyari sa pagsasama ni Julian at ni Demetrio?
Bakit tila may mabigat na pinagdadaanan ang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.